Guys, good morning. Kagigising ko lang. Andito kami ngayon sa Friendship Tower. Ayan, oh. Kasama ko si Mantoni, babiyahe kami mapuntang Balaca. So, di namin alam kung ano oras kami makakauwi, pero subukan ko i-vlog yung daan, tapos kung ano yung gagawin namin sa Balaca. So, stay tuned and enjoy yung biyahe. So, yun lang. Pag-pray nyo kami na maging safe and yung biyahe namin. Medyo malayo to eh. Ilang kilometro? 30 plus? 35 kilometers kasama na yung mga ahon at lusong. Pero pag babalik namin dito, puro ahon. So yun, thank you guys. Balikan ko kayo mamaya. Morning guys. Ayun. Kung panood nyo yung iba kong vlog, kadalasan kasama ko si Mantoni, pumunta kami sa iba't ibang lugar ng Baga. Ngayon, medyo lalayo kami. So, 35 kilometers balikan, 70 kilometers. Bitin siya sa Millennium Ride. Ay, Century Ride pala. Bitin siya sa Century Ride na tinatawag dahil kulang ng 30 kilometers. Pero sa ahon at lusong, lalo na sa ahon, siguro na yun, sulit na yun. Time now is ano oras ba? 5:45 ng umaga. So anong nangyari, medyo na-late ako ng gising, tapos nag-alboroto pa yung tiyan ko, kaya yun. Naghintay sa akin si Mantoni ng medyo matagal, mga 40 minutes. Pero okay lang naman daw. Oo. Pag sa online, kunwari bibili ka camera, oo, darating parang tabla, ganyan, o kaya sabon. Medyo mahirap bumili talaga, lalo pag mamahalin, mahirap bumili. May mga scam. Oo. Talaga? Umpisa na ng lusong guys. Okay, umpisa na ng lusong. Lusong to, tapos biglang ahon to. Ilagay ko muna yung camera dito sa handlebar. Tignan ko yung pagkakaiba ng naka-mount sa handlebar sa naka-mount sa chest mount. Kasi pag naka-chest mount, nakikita yung habang nire-review namin ng asawa ko yung video na yung recent video lang, pag naka-chest mount, nakikita yung handlebar lang lagi. Pagka napapatingin ka sa handlebar, ang likod daw, parang nakakahilo. So subukan ko sa sa handlebar, kung naka-mount handlebar, ano yung feeling niya, ano yung pakiramdam habang pinapanood. Pero syempre, dala ko pa rin yung trusty chest mo. Ayan, ahon na to. Sana before 11 makabalik na kami dito.
ko rin alam gaano katagal yung babiyahin namin. Normally itong route na to, kung babiyahin ko, ano siya, gaano pa katagal, mga karating oras. Pag nakakotse ka, 30 minutes to 40 minutes, ganyan. Pero pag nakabike hindi ko alam. Baka umabot ng ano, baka umabot ng 1 hanggang 2 oras. Panigurado yan. So tignan natin kung gaano katagal natin babagtasin. Ito ganyan. Ganyan yung rush hour dito. Rush hour na yan, wala masyado sasakyan. Rush hour. Siyempre yung ibang mga taga rito, pupunta pa sila ng Balanga kasi doon sila nag-aaral, doon sila nagtatrabaho. Alas 4 pa na umaga, bumabiyahe na yung mga yun, lalo yung mga alas 6 yung pasok. Kaya pagpatak ng ano, kaya pagpatak ng mga alas 6, ganyan, alas 7, bawas na yung mga sasakyan. Parang gano'n siya. So, tapos na yung unang mahabang lusong. Pero ito, false flat to eh. Ano pa rin to? Flat siya pero medyo ahon pa rin siya. Ito lugar na to. Oo. Pagbalik yung masarap, puro ahon. Si Antonio. Bago bike yan. Naka Mountain Peak, naka Manitou. Gastos malala. Upgrade-itis. Dalawang buwan na pag-ulam ay Tuyo. Gusto mo yan eh. Bago pa yung sapatos niya, yung cleats niya, oh. Wala pa nga lang nakakabit na cleats. Ayan, oh. Bali itong ano, camera, mina-mount ko lang siya. Buti itong mount na nabili ko eh, inikot-ikot lang naman to. So very handy. Yun lang, baka shaky kasi kung gaano ka-shaky yung handlebar sa biyahe, syempre ganun din ka-shaky yung camera. Pero na lang kung may stabilizer ka. Yan ang sunset. Natakpan na. Yung paligid oh. Sunset ulit. Sarap mag-bike kasi maabutan mo yung sunset no? Let's go. Subukan ko mag-blitz ulit eh. Bibili ako ng cleats. May binili ka? Ano? XT? Mahal yun ah. XT
Dior XT. Ako, ay Malaysia. Malaysia XT. Kasi yung Japan ay 2,000. Mahal, no? Tura lang, tustos lang yun. Mahal. May sapatos. May sapatos. Magkano sapatos? 2.4. Ano ba yan? Parang ganyan. May mga nag-i-ensayo din, no? Sarap to, ang aga na ensayo nila. Parang yung style, oh. Sapatos yun. Ha? Style. Lakas si Mantoni, oh. Ako na naman. '67? 67 years old. Mas malakas pa sa akin. Pagpapata ka pa eh. 3 years na lang, 70 na. Kailan? May 3. Kaba-birthday mo lang pala. Okay lang, may regalo ka naman sa sarili mo eh. Pesa. Wala pang handa, may pambiling pesa. Parang yung birthday, sumama sa puso ko. Papabawasan mo mo. Ahon malala. Mas masarap pagpabalik, puro patarik. Daan ko yun. Gilid. Oo. Kaya ako sa sarili ko. Oh, Para ba doon, nawawala yung mga katawan ko. yung bigat. Nawala yung stress. Nag-bike ka agad talaga. Nakapagpa-happy ang bike eh. Ang ganda. Sobrang peaceful ang daan. Sobrang peaceful. Nga lang, puro kahon. Ahon pa rin to. So parang murong din. Grabe ahon. Pero syempre, yung ahon sa murong, mas matindi naman yan. Dito medyo chill lang. Yan mga pasalubong na tindahan ng mga pasalubong. Late sila magbukas ngayon Monday kasi kasagsagan pag Sunday kasagsagan. Sarap ng hangin. Bata pa ang umaga. Para mga yun, no? Ganda na daan, no? Sobrang peaceful. Tapos nagbabagsakan pa yung mga dahon. Mas maganda yung daan kasi ayun, ahon. Ahon na naman.
medyo paspasan natin para makauwi ng maaga. Ay, may jogging na naman. Jogging. Pagkatapos itong ahon na to, ahon na naman. Ayun. So, doble ahon tayo. Good morning. Wellness is better than happiness. Woo. Because when you are well, then you will be happy. Si tatay, oh. Thunders na yun, panigurado. Kumbaga, sabihin natin nasa 70 plus na sila, pero nagja-jogging pa rin si tatay. Ang lakas, no? Ayan, oh, kainan. Sarado pa nga lang. Dito uso yung ganyan, only rice, chicken and nasal, only rice pares with, tawag dito, only soup, tsaka syempre isang drinks. Usong uso yan dito. Bali 99, ganyan. Yung chicken masarap naman. Yung portion medyo okay lang din para mabusog ka. Hindi ka tulad sa mga inasal, medyo malaki talaga. Kaso 150, di ba? 149. So yun. Hindi ko lang sure kung magbabaw Andy ka eh. Mas dadagdag ka yata ng 35 pag mag-Andy ano ka, only rice tapos at paulit yata ng ano 15 pesos para sa drinks. Hingin ng mga mga tricycle. Dito sa pag-ahon na to, school. So medyo delikado kasi yan, school yan. Medyo delikado kasi pag-ahon mo, hindi mo makikita kung may batang patawid. Yan. Kaya pang-ahon ka pa lang, yan, dapat pag minor ka na. Kasi crossing yung mga bata. Though may mga harang silang nilalagay dyan, pero syempre pag alam mo na school zone, babagal ka. G's 20 kung kaya mo, babagal pa para maiwasan yung aksidente. Ito medyo umpisa ng lusong. Sa lugar na to medyo umpisa na ng lusong to. Lusong na. Pag mga ganito lusong, kahit naman di masyadong lusong, i-recover nyo muna yung mga paa nyo. Baga wag muna kayo pumadyak. Balance lang muna para makapahinga, para hindi malaspag. Mga madali ka yan, bilisan mo, pero sayang yung energy eh. Araw, haring araw. Let's go. Usong na naman. Sobrang ganda, no? Ito yung dinadaanan ni Mrs. pagka mag-SM kami namin
dinadaanan namin ni Mrs. pag mag-SM kami. Nga lang, maraming sasakyan. Hindi ko sabihin, may kasalubong kuhan. Not unlike doon papunta sa Morong o kaya papunta sa Baribeles, kunti lang ang sasakyan. Halos wala kang kasabayan or kasalubong. Si Mang Tony, iniiwan ako niyan sa ahon. Pero siya, iniiwan ko sa lusong. Siyempre, nag-iingat si Mang Tony, may edad na rin. Kaya medyo ano siya sa speed. Pero dati, nung kabataan niya, racer yan, karirista yan. Kumbaga, buong buhay niya halos, nagbabike siya. Ginamit niya rin yung pagbabike para buhayin yung pamilya niya noon. So naging pro racer na rin siya. Okay, ahon na naman. Lakas ng araw, no? Ito, lusong ulit. Kapag may ahon, may lusong. Parang sarap tumambay tapos magkape, no? Hanggat hindi pa mainit. Ito, saktong ahon lang. Patag na naman. Pag ganitong straight line, nandun ako sa pinakamataas ko na gear, pinakamabilis. Tapos yung padjak ko, lang, chill lang na padjak. So hindi nakapwersa kasi mabibilis ka naman eventually. Average ko siguro ngayon ng takbo nasa 30 or 40. Not sure, pero naglalaro sa ganun. Baka 35, ganun. Ayan, oh. Mahabang straight kasi siya. So good for siya endurance or good siya for drag race ba? Isang stretch line na mahaba. Ayan, hanggang doon sa dulo. So chill lang na padjak. Si Mang Tony chill lang din na padjak Wala pa kasi tayong speedometer kaya di natin alam yung speed natin, pero malamang sa hula ko 30 to 40. Tapos ito puro pababa na to. Minsan na mga
Mga 3 ahon paliko na lang yung mga susunod. Pero wala pa kami sa kalahati. Nasa 1/4 pa lang kami ng biyahe. Ha? Hello? Hello. Sino to? Si Albert here. Ha? Albert. Tawagan nyo ako mamaya. Nagbabike ako papuntang Balanga. Oo, sige. Stop on traffic. Hindi ko nakita may mabagal pala sa sasakyan kasi may kausap-usap. Which is which? How kamote I am. Kamote yun ah. Sobrang kamote ka dun ah. Lusong ulit. Let's go. Wow, ganda ng bundok oh. Kabundukan. Lusong-lusong tayo. Banking-banking ng konti. Pero make sure na hindi ka mag-overshoot. O diba? Kasi pag di mo binilisan yung lusong, matinding ahon. Eh na, ahon na yan. Ito masasabi ko nang nasa kalahati na kami ng biyahe. Habol ulit si Mantoni sa akin. Siyempre, chill lang tayo na padyak para di malaspan. Diba? Tignan natin yung camera ng mga yan. Panis naman. Pandi na, saan pa? Yan, paliko na ahon. Pero mamaya, syempre lulusongin namin yan. Balik. Parang sinlayo lang din ng Little Baguio, no? Parang mas malapit pa nga yata yung Balanga eh. Yung kinakainan natin ng bulalo. Yung kinakainan natin ng bulalo. Parang mas malayo pa yun, di ba? Sa Alauli, ano eh, 21. Sa Alauli.
ulit. Hindi. Antok na kapag kain, tagal mo sa lako eh. Nagtayo-tayo pa ako kanina, umaga. Eh di mamaya pagbalik, laspag na. Saan tayo dyan? Tignan natin. O sa Balanga na lang. Kasi pagka umain ako, bibigat eh, baka matay pa ako. Tubig-tubig lang muna. Hindi naman. Sanay na. Oo. Sa Balanga habang naghihintay tayo ng alignment, tayo. Ayan, dito maganda magkumain, no? Ayan. Stop yan. Sa mga biyahero. Sarap din tumambay dyan, magkape. Ayan. Ay, si Mantonay. Ito, lusong na to. Nag-aaya si Mantonay kumain kaso sasakit din dyan ko ulti. Baka maano kami, matagalan pa. Doon na lang siguro sa destinasyon namin kakain. Siyempre, lusong ulit. Alam nyo ba, yung nung eleksyon, yung daan katulad nito, ayos na daan, inaayos ulit. Ano yung tipong ayos yung daan, nananahimik yung daan na ayos, tapos papakilaman. Tapos pagkatapos ng eleksyon, pag hindi nanalo, hindi na itutuloy. Pero yun lamang ay chismis. Huwag kayong maniniwala sa akin. Chismis lang yun. Sabi-sabi ko lang yun. Pero may mga ganon sa ibang lugar. Ayun na, konting ahon lang yun, tapos lusong na naman. So kung mapapansin nyo, puro lusong na kami ngayon. So yung mga lusong na yun, yung aahunin naman namin mamaya pagbalik. So yung si Mantoni, nagmamadali na yan. Sobrang lakas niyang tao na yan. Bitin yan, pag ganyan ito lang kabilis yung biyahe namin. Gahanap lagi yan ng thrill eh. Tsaka gusto niya syempre yung mga kasabayan niyang magbike, yung mga makakasabay talaga sa kanya. Syempre ano naman, di ba, pagkasabayan mo tapos medyo laging pahinturin to, medyo nakakapagod din. Doon kami mamaya dadaan sa ilog. Yung susunod kong iba-vlog na pupuntahan namin ng asawa ko, doon kami pupunta sa ilog. Yung pupuntahan natin ngayon, dadaanan natin ngayon yung ilog na yun. Papakita ko sa inyo, glimpse lang. Tapos after nun, next vlog ko siguro yung kabuuan na nung ilog pupuntahan namin kasama yung asawa ko. Nalampasan na namin yung ilog. Mamaya na lang pagbalik. Yun yata yung plano ni Mang Tony. Nagdire-diretso siya eh. Nasarapan yata sa lusong. Dire-diretso siya. So babalikan na lang namin mamaya yung ilog. Okay, ako yung mag-check. Yun.
Ako ay nag-chest mount na kasi medyo lubak-lubak yung daan. Panigurado mahihilo kayo. Medyo hindi na maganda yung ano ng daan. Recording na ba tayo? Ayun, recording na. Ayun, nag-chest mount na ako. Pinauna ko na muna si Mantoni. Kasi bakong-bako na yung daan. So siya, naano na. Ako, ahapon. Madali lang na umabot kasi puro mababalak na. Kanina, liliko sana ako dun sa may, sabi ko sa inyo, ilog. Kaso, Tony, dire-diretso, masarapan yata sa masarapan yata sa sa luso. Kaya siguro babalikan na lang natin mamaya. Pagbalik natin. Balik pa na. Ito, bilis na ito magbibiyahe. Ako. Tubig. Hindi, inayos ko kasi maalog. Nilagay ko dito. Ikot ko lang yun. Pinahablo ko yung dalawa. Dalawa na bike, nakamountain bike. Oo. Pinahablo ko. Kaya kami pala pupunta sa Balanga kasi aayusin namin yung mga gulong. Katulad to kay Mantoni, kung titignan nyo. Maluwag dito masikip sa kabilang side. So, hindi pantay, papalay namin. Ganon din dito sa harapan. Yan o. Sobrang sikip dito. Tapos dito naman sobrang luwag. So, maganda sana kung ma-align siya. Diba? Sa akin din ganon eh. Ito. Ayun o. Medyo dito maluwag, kabila naman yung masikip. So, baliktad naman sa akin. Dito naman sa kabila, ganun din. Pero medyo okay naman dito kahit pa paano. So yun. Siguro, papalain ko lang yung harapan. Kabuot lang. Oo. Plan. Yung harapan lang yung papalain ko. Sa akin talagang grabe. Oo, sa'yo grabe. Altas-lata eh. Hindi pa sumayad na oh. Muntik nang sumayad yung pinring. Tubig lang ako. Mamaya na ako May kain. nakita ko saging doon na eh. Ilaw. Sayang. Saging. Saging sana mas maganda, no? Oo, saging na sa tuglat. Matibay saka yung buto mo ay nawawala mga sakit-sakit. Yung masakit buto. Nawawala yun. Pang buto yun eh. Oo, nawawala Potassium. yung tangali ng buto mo nawawala. Maganda talaga pag saging. Nakadaan kami ng saging. Kain tayo. Medyo nakabaliktad ako ngayon kasi naka-chest mount lang yan. Kain tayo ng saging. Nakabili si Mantoni. Pampawala ng sakit ng kasukasuan. Oo, ito, galing to. Ito ang kinakain ko, tanghalian. Ako nag-bike, hindi ko nakain ng kanin. Masakit ang tagilira. Masakit ang bulalo, ilang. Bulalo lang. Kapay bulalo, no? Oo, oo. Sorry, punta ulit. Tayo natin yung bulalo yun. Tara, biyahe na ulit.
So guys, biyahe na ulit tayo. Siyempre, awan na naman ito. Ayun na nga, ulit-ulit ako pero nakabili kami ng saging. So babaunin namin to para siyempre hindi manghina. Kakainin along the way hanggang sa maubos. Nutrition sa katawan, saka para maiwasan na rin yung sakit ng buto. Dahil potassium nga ito. So I encourage you guys na pagka may biyahe kayo, lalo nung kulay, kain kayo ng saging. Bili kayo ng saging. Para sa inyong katawan. Ito, again, puro ako na naman. Pamibusog si Mantoni. Yun, oh. So siguro balikan ko na lang kayo pag nasa Balanga na kami, malapit na tayo. Balanga. Mantoni ang timon natin. Sa harapan. Sa tagasalo ng hangin. Yun, Mount Samat. Yun. May cross na yun, Mount Samat yan. Yan. Asfaltado na yung daan. Ayan, Mount Samat. Nakikita nyo sana yung ano. May cross. Ayan yung Mount Samat. Darating din yung panahon na tayo sa punta tayo dyan sa Mount Samat. Last April ng Holy Week, usapan sana namin ni Mantoni na kami dyan sa Mount Samat aakyat sa kasamang pala nawala yung ano ko, yung lolo ko sa Pangasinan. Hindi kami natuloy ni Mantoni. Mga 2 linggo ako doon sa Pangasinan. Isa kami, yan, umuwi. Yun nga, hindi na kami natuloy ni Mantoni sa akin. Pero sana next time, aside from dun sa pagpunta natin sa ilog na sinasabi namin, dahil kami ni Mantoni ng Samat. So tingin ko so far okay naman kasi tawag dito, malapit na kami ngayon dun eh, kasi hindi pa rin ako last month. So
kumbaga, ano lang, pahinga lang konti, pwede na umakyat. Parang ganun. Yun yung kagandahan ng mga iniinsaya ko dati hanggang ngayon. Araw-araw nagpo-bike. Siyempre, stamina mo at resistensya mo tumitibay, mahaba, tumatagal. So, humigit sa yung pagkilos mo, papayat ka, yung isipan mo, active na active, gano'n. So, wala kang magiging problema. Kaya encourage you guys na magpapayat din. Para maging healthy ang mind, healthy ang body, healthy ang buhay. Ganito hindi na ako mapadyak kasi lusong naman na to. So base ng ano lang, base ng strength lang or base lang ng lakas ng power, base lang ng ano, kumbaga nasayang ka lang ng lakas mo. So naman to, hindi gusto niya nagsasayang ng lakas. Sana naririnig ko ako pag ganito kasi may lumahangin talaga, lalo pagka mabulusok. Tayo pa, paunahan yung truck. Let's go! Ito, malapit na tayo sa paliko ng Mount Samat. So sa part na to, yan. Yan. Pagliko mo dyan, Mount Samat na yan. Get daw kami ng Mount Samat. Saan na? Business first. Takot na ahon mamaya ang titirahin namin. Kaya magpapahinga talaga pagdating sa Balanga. Lugar na to, pilar na to, katabi siya ng Balanga. Ngayon ka lang napagtanto pag mahabang straight na patag, nakaka-boring pala. Nakaka-boring yung pinuuna ko na si Mantoni.
habang straight, babak na kami sa makarating sa ano, sa paayusan ng bike sa Balangan. Bakla ng bakbak para hindi tanghaliin ng uwi. Pag ganito palang straight, nakakaboryong na. Pagka mahabang straight, napatag, boring. Walang ahon. Boring pa ako. Tapos mamaya na, pag-ahon, so boring naman ako. Yan. Kahabaan ng straight. Ganto sa tawid. Straight yan. As in straight line yan. So highway daw kami. Dito kami, kakaliwa kami dito. Dito na pala tayo sa Alauli. Parte ng Pilar. Parte ng Pilar, Bataan. Diretsuin mo lang yan, Balangan na yan. 5 kilometers, Balangan na yan. So nandito na tayo sa main highway. Lahat to, dadaanan nitong main highway na to, dadaanan nito lahat ng bayan. Mula Hermosa, Orion, Abukay, Samal, Balanga, yan, Pilar, tapos Maribeles, yun, mga bayan na yun, dadaanan nitong highway na to. So malaking bagay nung araw na nagawa tong highway na to. Mas bumilis yung transportasyon dito sa Bataan. Tapos naglalagay din sila ng mga overpass, ganyan. So parang Commonwealth ang dating yan. 6 lanes na daan, tapos maraming sasakyan syempre dito. Kapag biker ka, ayos din. Diba? Ako na naman Tony, gusto nyo nang mapagawa yung bike niya. Yun o, Altex. Isa natin ang konti, naunahan na tayo naman Tony. Naiiwan na tayo naman Tony. Yan mga camera. Okay, talima yan. Mga camera yan. Pag overspeeding ka, yari ka. Sapul ka sa camera. Pag kamote ka, ganoon din. Sapul ka sa camera.
Pamilyar ba sa inyo itong lugar na to? Eto, pamilyar ba sa inyo to? Anong school to? Hindi bumabasa. Bataan ano yan? School yan, di ba? Bataan Hero College. Tapos nasa Uni Oil na tayo. Ayan, watermark na yan. Alog-alog. Ayan, watermark. Watermark Bataan. Okay, balangan na tayo. Saan kaya kakanan to si Mang Tony? Okay, dito kanan kami dito. Kanan. Yan, dito maraming nagja-jogging tuwing hapon tsaka umaga. Isang mahabang ano to. Isang mahabang stretch. Ayan o. Isang mahabang stretch kung saan pwede kayo mag-jogging. Dahil siyempre kung ilang naman ang sasakyan, maganda rin mag-bike dito. Ayun. Actually, plano rin namin ng asawa ko mag-bike dito. Bibilihan ko lang ng bike mount sa sasakyan. Tapos dadalhin namin yung mga bike namin. Dito kayo sa Pawis. At least mga 1 hour to 2 hours nag-bike kami dito. Papawis lang. Ayan guys, oh. Pag may timon ka, kahit di ka na masyadong pumadyak, lumod ka lang sa kanya. Pagka medyo nakakalayo na siya sa'yo, padyak ka lang ng konti. Pero siya, padyak ng padyak. Ikaw, chill ka lang. Parang gano'n. Hindi ka pagod, siya pagod. Ikaw, hindi. So pag pagod na siya, ikaw naman, magtitimon. Parang gano'n, palitan lang. Ganon pag long ride. Para makatagal kayo sa biyahe, palitan kayo. Pag pagod na siya magtimon, ikaw naman.
Kakaliwa tayo. Dito naman sa dulo kakaliwa kami. Yung mga tao talagang kahit alam nilang intersection eh, dire-diretso pa rin. Teka. So dito sa Balanga, dito tayo nagpapa-align ng bike. So andito na yun guys, andito na kami. Ayun yung lugar oh. Ayan. So Bicycle and Motorcycle Accessory Shop, JP. Yung malaking bike. So isang padyak, nasa bahay ka na agad. From Balanga to Bagak, isang padyak lang yun. Pag yan ang bike na gamit mo. Laki no? So sarado pa yata sila. Baka hintayin namin magbukas. Baka kumain muna kami. So basta ito yung palatandaan tong malaking bike na to. Diba? Anis. Kain mo tayo sagi habang naghihintay kasi alas 8 pa raw sila. Alas 8 pa raw magbubukas. So kanina pagising ko, taon lang taol yung mga aso. Yung pala naghihintay na si Mang Tony doon sa loob kaya sa labas ng bahay namin. So ayun, hindi ako nakakain, hindi ako nakaligo. Diretso bihis, tapos alis. Sabi ko sa asawa ko, alis muna ako ha, mag-vlog ako. Ayan. Pero di ko sinabi sa Balanga kami pupunta. So yun guys. Okay, balikan ko kayo pagka nagpapagawa na kami ng gulong. So guys, dito na kami sa loob. So hinintay na namin mag-start, mag-align. So ito yung mga bike namin, Mantoni. May mga piyesa rin sila ng bike. Piyesa ng motor. So yan, gumagawa sila ng motor, gumagawa rin sila ng bike. Gumagawa rin sila ng kotse. Gumagawa rin ng kotse. So all around, diba? Ilang bike dito, yung mga pagpunta, ilang nilalabas ng tao. So may mga pambenta rin yata sila na mga bike. So yun. Sana matapos agad yung paggawa namin ng bike para makauwi na. Kain muna bago umuwi para makapag-recharge.
Lugaw. Kahit saan nang pumunta yung mga togs, talagang lumalapit sa akin, inaamoy-amoy ako. Yan, maganda yan yung weapon. Yan, maganda. Ito. Tsaka ito. Oo. Yung ganun din. Ito yata pang ano eh, pang downhill. Kaya ganyan mataba. Oo, ang downhill. Tibay na. Kaya mataba siya. Ito yung sa akin. Oo. Bolini pala to. Bolini. Pero kamukha nung akin, Oo. Sagmit Ibo. Sagmit Ibo. Maganda yan. Ito yung maganda oh. Kasi stainless pinapatrastas to eh. Stainless yan? Oo. Yan ay hindi kinakalawang. Hmm. Pinatrastas sa TV yan eh. Yung sa vlog. Hmm. Ano yung weapon? Yung weapon. Malakas na tunog niyan eh. Ano yan? Storm? Weapon. Yan malakas Storm. ang ingay din yan. Malakas ang ingay. Ito naman sword. Ito yung storm. Weapon Pero storm. maganda yung matibay. So pili ka na lang. No? Tapos may mga trovative pa na. Ito ang gusto ko yung sa gitna. Underbag. Itim. Itim lang naman kasi yan, alam ko eh. Weapon. Ibang kulay eh. Magkano dito weapon? Yun, meron pala silang chainring na ano. 32 teeth na ano. 32 teeth na chainring na ano, Ayun. na oval. Ayun no. Kung ano. Ayan. Hindi may tama yan sa bisikleta mo doon sa isa. Yung sa bisikleta ng asawa ko, ganito yun eh. Trovative na stem. Pwede na. Ito maganda oh. Magkano kaya hindi ito? Dito na ako dito. Ayos tong shop no. Parang one stop shop siya. Gusto mo magpaayos, magpagawa, pwede. Saka pwede kang bumili ng pyesa, dito mo na rin papagawa. So ayos yun. Ayan na, start ng aligning ng kay Mang Tony. Karo yan, hindi ako tayo. Yun, ang dami ng ano ngayon, customer. Natauhan pa yun eh. Ang dami ng ginagawa. Yung kay Montoni, malapit na matapos. After nito, uwi na kami agad. Lalagyan ko lang 2.40 yan eh. Kahit 2.40. Ayan, gamitan na. Na Okay na pang, yan. ano, pang travel natin, pang bundok natin. Okay na ko na gulong yun. Pang tayo ng bundok eh. Hindi pwede yung gulong na yan. Gakit sa ano, no? Sa Batanes. Bundok Batangas. So, itong harapan na lang. Papantayin na lang itong harapan. Okay na. Hindi na lang. Tingnan nyo sila oh. So marami talaga nagpapagawa dito. Pero more on bike sila. Pag sa motor naman, tawag dito, yung gulong kung paano maayusin, mga ganun bagay. So, kumbaga marami talaga nagpapagawa dito ng bike sa lugar na to. Okay na, tapos na kami magpa-align. Tapos na ano? Bila! Okay na, straight na yan. Ayan, bayan. Straight na yung mga bike namin. Pwede na kaming bumachi at kumain. So, yun lang. Mainit na ang panahon. Mas nakakapagod pag mainit ang panahon. Pansin ko rin sa kanila sa alignment nila sa pagtatrabaho ng mga kahit na mga kabataan ang nagtatrabaho kay Kuya. Pansin ko maingat sila. Kumbaga iniingatan nila yung rims na hindi magasgasan ganyan. Maingat sila magtrabaho. So kudos sa kanila about doon. So talagang maraming babalik na customer sa kanila. Pagka ganun talaga yung work ethics nila. So ayos yun. So yun guys, maghanap kami ng kakainan namin ngayon. Kakain muna kami bago umuwi. Syempre para may
may lakas pang padyak pag sa ahon at makauwi ng maaga nang hindi, kumbaga hindi kami tumutukod. So yun, ahon kasi kami pabalik eh. So yun, maraming salamat guys. Balikan ko kayo ulit, maghanap lang kami ng kakainan kahit parisan man lang yan, makakain man lang, makapag carb loading ba tawag. So yun, ano na? Okay ka na? Katastos. Ha? Sukat lang. Ako nga 300 eh, kasi bumili pa ako nung ano, Ay, lang eh. mineral oil. At least, di ba? Sulit pa rin. Ngayon po, papasok tayo sa bayan ng Balanga. Pakita ko sa inyo yung bayan ng Balanga. Dito lagi kaming dito kami laging tambay ni Mrs. sa loob ng Balanga eh. Ngayon, ako familiar ako dito. Si Kuya Tony hindi. So, nga lang ngayon medyo traffic. Hanap kami ng makakainan ng pares. Ito na yun, loob ng Balanga na to. Barangay Ibayo. So, familiar naman siguro lahat ng mga taga-Bataan dito sa lugar na to. Kasi ang alam ko, ang Balanga ay sentro ng Bataan. Punta tayo ngayon ng SM Balanga. Dadaanan natin ang SM Balanga. Ayun, kung nakikita nyo na yun, SM Balanga na yun. Yan na yun. SM Bataan. Last year lang yung nagbukas eh. Alam ko last year lang siya nagbukas eh. May last year o last year, 2023. Something gano'n. Baka kabubukas lang ditong SM na to. Eto, Bataan Transit, Sakayan. Sakayan, papuntang Cubao, papuntang Manila, pabalik sa Manila. Diyan ko sinusundo yung asawa ko pagka galing sa Manila. Diyan ko rin hinahatid pagka mag-on-site siya sa trabaho. Hanap kami ng mga kainan ngayon. Ayaw magbigay ng mga sasakyan tayo sa bayan ng Balanga.
Yan ang munisipyo. Ito. Yan, munisipyo yan. Ito, simbahan. Yan yung ano, ni-replicate ng Las Casas. Itong simbahan na to. Yan. Ni-replicate yan ng Las Casas. Kung ano yung simbahan doon sa Las Casas. Yung design nito yon. Yan. Kasi yung si Boss Akosar, si Boss Owan, yung boss ko, taga rito talaga siya sa San Jose. San Jose, Balanga. So yun. Ginawa nila yung asbit, ginaya nila. Ito, sa lugar na to, Capitol Drive ang tawag dito. So, nandito yung mga universities ng Balanga, mga high school students, high school and syempre, college students nandito. Tawag dito ay Capitol Drive. Na-stranded. Ayun pala si Matoni, kala ko na-stranded na eh. Malakas yung brake ko. Nakapunta ka na rito? Ito yung palengke ng Balanga. Dito maraming kainan. Dito na yung palengke ng Balanga. Marami ng kainan dito. Kain muna kami, tapos alis. Uwi na. So syempre, ma-vlog ko rin yung pauwi. Kailangan nyo makita. So panigurado makakauwi na kami nito mga alas 11 na. Alas 11 o alas 12. Yan. Medyo natagalan lang kami sa pag-align since marami kasing tao doon. Natagalan kami sa pag-align ng mga gulong namin.
bali paitan. Ayun na, kain tayo. Kain tayo. Ang nakapagod dito yung init. Sana, sabagay, pagdating mo naman dun sa ano, puro puno na lang. Oh. Ito lang sa may ano, talang uli, yung ahon na yun, talaga mahilip yan. Kaya dapat mag-shortcut talaga tayo. Gusto ko tayo sa plan. Yung ahon na ko yan, hindi ko palang dito. Isulo ako. Ano, alas 15. Grabe, init nun. Yung galing kong bundok ng sabat. Alas 15. Dali ko ba alas 12. Nakapagpahinga rin ng 2 days. Sa may checkpoint. Wala ko namang kawan na. Excuse nga po, kulitin. Yung mga tumpak na nakamuto, nakita ako. Sabi sa akin, Maya na lang ulit. Okay, dadaan tayo ngayon sa shortcut. Dito tayo. Para less ang ahon. Although ahon pa rin talaga tayo, pero at least dito medyo less ang ahon. So, inabot na kami ng tanghali sa Balanga. Inabot na kami ng alas 11. So, expected namin after lunch, nakauwi na kami. So, tatlong chabi lang muna dahil kakakain lang. Tapos, although yun nga, expected ko naman na malilate na kami umuwi dahil ang Balanga ay napakalayo kumpara sa Bagak. Kung nasa Bagak ka, kumbaga ang layo nun. Parang sabihin na natin from Cubao to Cavite, ganun kalayo, something ganun. Hindi naman siguro, pero kung kasama yung traffic, ganun yun kalayo talaga. Pero ito wala namang traffic. Or not exaggerating, sabihin natin from Cubao to Baclaran ish, ganyan kalayo. Nag-adjust lang ako ng upuan. Wait lang guys ha. Kuya, nag-adjust ako ng upuan. Pahinga muna kami kasi mainit. So, yun nga. Medyo nagtitipid lang ako sa baterya ng camera kasi 2 bars na lang tayo. Pakita ko lang siguro sa inyo yung makarating lang kami sa tawag dito sa ilog. Pakita ko lang sa inyo yung glimpse ng ilog. Tapos medyo mahaba na rin tong video natin mga 1 oras na siguro. Tapos yun, uwi na kami. Try ko rin ibigay or pakita yung daan pa uwi para pakita nyo yung mga ahon-ahon. So yun, pahinga lang kami siguro mga 5 minutes tapos uwi na rin. Okay, let's go. Na ako.
Bali ang oras ay 10:15 pa lang pala. Akala ko naman alas 11 na. 10:15 pa lang pala. So expected before 12 nandun na kami. Kauwi na kami. Ako'y mamimili din ng mga pagkain ng aso. Mamimili ako ng bigas. Sabon. So yun. Makauwi ng maaga. Kailangan paspasan. Careful din kasi yung mga truck dito, lalo pag ganyan, aware sila. Kung may mga bikers, ganyan. Hindi agad-agad sila, umu-overtake sa mga bikers kasi alam nila delikado. So careful sila sa mga katulad namin mga bikers. Lalo na yung mga truck na ganyan kalalakan. Nakikita niyo yung bundok na yan? Yan. Ahunin namin yung bundok na yan. Nandun sa kabilang side. Yun yung babaykin natin. Layo. Bali mga isang oras kalahati pagpapadyak. Medyo mainit na yung panahon. Alas 10 na ng umaga eh. Medyo natagalan kami dun sa bike shop. Paalan pa lang tayo ng bundok. Wala tayo dun sa kalingkingan. Medyo ang pagod mo pag ganito kayo ng pag-drive. Doble ang pagod. So kailangan ng heat training ang tinatawag mo. Heat training. Kailangan masana yung katawan sa init para tumagal. Yun nga, may ito panahon. So nag-rides ka, nag-bike, doble ang pagod. Mas maraming calories ang nabugyan. Pero pwede kang atakin sa puso o sumakit yung ulo mo, ma-dehydrate. So kailangan payat, inom ka ng tubig. As much as possible, dapat malamig na tubig. Dito naman sa lugar na to, meron na siyang gradient. Kahit na mukhang patag siya, may banayad na siya ng ahon. So alam mo, napakit ka na ng bundok. Unlike sa kabila, sa dinaanan natin kanina, talagang ahon talaga siya. At least dito, banayad lang. Pero gradual, paunti-unti siya. Hindi siya biglaan.
maligo. We are maybe 2 to 3 kilometers away pa dun sa ilog. Sinasabi ko. Ito na yung umpisa ng ahon. Ah. Ito mabigat na to. Pero ano naman to, maikli lang. So, sa unahan, ano na yan? Ahon pa rin pero banayan lang. Ahon pa rin yan pero banayad lang. Ano yung maingay? Traktora? Ah. Nag-dredging sila. Init. Ang init ng singaw ng lupa. Sa kabila. Init sa side na yan eh. At least dito may dilim. Kaunti lang naman yung sasakyan. Ito puro ahon na to. Mukha lang siyang ano, patag. Pero ahon yan. Dito lang kami sa gilid. Kasi mainit. Salungat muna kami. Gigilid na lang. Hindi lang naman yung mga sasakyan eh. Thank you Lord sa ano, lilim. Thank you Lord sa lilim. Ngayon, dito naman sa side na to yung malilim. So, lipat kami sa original lane namin. Let's go. Ngayon ko lang ano, ang pansin kasi syempre nag 4 wheels, nag-drive din ako ng 4 wheels, ng motor, bike. Ibang iba talaga yung, lalo na yung feels ng daan, yung feels ng lugar kumpara pag nakakotse ka tsaka nakamotor ka. Iba rin yung comparison ng pag nakamotor ka tsaka pag nakakotse. So ngayon parang pag bike mas kita mo lahat eh, mas napapansin mo lahat. Siyempre mas mabagal ka tapos mas wider yung view mo kaysa sa pag nakakotse ka. Ano lang yung nasa windshield, yun lang yung pansin ko. So, gano'n. Ako, kita ko lahat. Ito, bakit din yung daan dito medyo lupak-lupak na. Ina-elevate lang pala talaga ito para magkaroon ng canal sa gilid. Anyway, malapit na tayo sa ano, sa ilog. O ito, recovery na to. Puro bumaba na. Ano, maganda umakit yan, no? Ha?
time. Pagbalik, nahaya ako ni Mantoni kung sa mga ibang lugar pa na ano eh, mahirap eh. Ganyan eh. Ito, bababa na to. Pero syempre sa unahan, una naman tayo. Ano naman lagi. Malapit-lapit na tayo sa ano eh. Malapit-lapit na tayo sa ilog. Ito na yung ilog. Medyo matarik pa kasi yung ano. Malalay lang sa preno. Tayo dito, papakita ko sa inyo yung ilog. So guys, ito yung ilog na sinasabi ko sa inyo kanina pa. Ito siya. Yun, pwede kayo mag-swimming dyan. Mag-rent lang kayo ng cottage. May entrance fee lang yata ng kung magkaano. So ito yung ilog oh. Yan. So yan, sarap mag-swimming dyan. May ilog yan. So medyo inayos na nila para masarap mag-swimming. Pwede rin dito sa kabilang side. Yan. Yun, di ba? Sarap. Sarap mag-swimming. So yung entrance nandito. Rin natin. Diyan sa uran kasi aahon na kami ni Mang Tony dyan eh. So dito na entrance. Yan. Yan yung entrance. Alam ko sarado to pagka ano, pag Monday kasi parang naglilinis yata sila tuwing Monday. So alam ko sarado siya. Pahinga lang konti, inom muna ng energizer. Ito pa. So kumbaga kung family kayo, yan, maganda dito tumambay. Hindi mainit yung lugar, malamig yung lugar kasi mapuno. So pwede pa kayong ano, mag-swimming. Ideal sa mga gitong panahon pag summer season. Let's go! Alis na ulit kami, nakapahinga na. Para sa matindi-tinding ahon. Ito, ahon na to. Sarap sanang maligo eh. Kaso limitadong oras. Ahon na dyan, oh. Dyan. Ahon na yan. As in, ahon talaga to. Grabe, nakatinga lang. Tarik ka. Tarik nito ah. Dito tayo sa lilim. Naman yan, no? Konting recovery lang, ako na naman ah. Ay, last bag. Ubus ang kinain. Buti na lang nag soft drinks tayo.
Patulog nito ah. Patulog nito. Ulat. Okay lang pag gabi. Pero pag ganun tanghali tapat. Nakakalaspag. Nagbabayo. Mainit. Oo nga. Mahirap talaga pangahawin yung 36 feet na chain na. Makunat. Dapat 32 lang. Okay, awa na naman. Grabe. Init. Wala yung amon po. Sa minute pa. Go. Ingitin ako nito ah. Parang gusto ko na lang mag-iba ng babawal ng teknik ah. Ayan ulit guys, baka mainitan din kayo eh no. Ito, puro ahon na. Pero kagandahan dito kahit puro ahon na. Puno naman siya. At least di ganun mainit.
malapit na kami, pinapaspasan ko na lang para makauwi na agad. Mga 30 minutes na lang to. Doon na kami. So medyo pinapaspasan ko na hanggat ano pa, patag, banayad na ahon. Kahit paano makakapaspas, makakasave ng time. Feeling nagta-time trial eh, no? Yan, sa dulo niyan, ano na yan? Lusong. Tapos syempre, ahon ulit. Tapos puro lusong na yun. So at least, medyo naubos na natin yung ahon. Kunti na lang. Tapos puro lusong na. Lusong na to. Dear Lord, may pahinga. Pas-pas tayo dito. Sana all naka-big bike. Ayos na. Nararamdaman ko kanina na lumulog na yung prangko eh. Hinigpitan muna namin para dire-diretso. Ha? Hindi. Ganun niya pag nararamdaman ko na. Higpitan ko na lang ulit. Harap kami ng tindahan, wala nang tubig. Pero malapit na rin naman na kami sa Bagak. Actually, Bagak na to. Hindi ko sabihin malapit na kami sa sa bayan ng Bagak. Binukawa na to eh. So mga 20 to 30 minutes away na ako. Huling stretch ng ahon. Buti nga mahangin eh. Sarado. Sarado. Sa atin, malapit. Tindahan ba yan? Hindi ah. Grabe kainitan.
tayo sa bahay. Ayan, buksan mo yung mga pasalubong center dito. Saan kayo pwedeng sayang. Sayang yung buwelo ko. Napahinto pa ako. Hello. Man. nauna na siya sa akin. Ayun na siya. So, yung stretch na ako na lang ito. Busong nga naman. So yun, bahay na. Habulin ko na sa Mantoni. Mga siklista rin dito, magagalang. Ano na yung mga kabataan dito. Dahan-dahan. Baga yung community dito, so healthy siya. Tsaka positive lang. Sorry guys, medyo maalog lang.
Bye-bye! Kama! So hanggang dito na lang yung vlog natin. Nandito na kami ulit sa Bagak. Ayun yung pinanggalingan natin bundok. So galing tayo sa bundok na yun. Nandito na tayo sa kabilang bundok. So maraming salamat guys. Ingat pa kayo palagi. And please support my vlog. Like, share, comment, follow, and everything. Makakatulong sa algorithm ng ano natin, ng vlog natin. Para maging famous tayo. Ayun. Maraming salamat sa inyo. God bless sa lahat. At sana sa lahat ng gagawin nyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Lalong-lalo na para sa glory. Hanggang dito na lang tayo. Salamat.